Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Kung minsan nahihirapan tayong maranasan ang kalapitan ng Diyos, siguro po dahil ito sa mga bagay na nagawa nating nakakasakit sa damdamin niya. Subalit, mapalad po tayong lahat sapagkat may pangako ang Panginoon, hahanapin siya at masusumpungan kung tayo po'y lalapit sa Kanya ng buong puso. Kaya naman, nanyayaan ko po ang bawat isa na tumayo at sabay-sabay po natin awitan ng Panginoon. Gaya ng sabi sa 95, 1 hanggang 2, tayo na tumapit kay Yahweh na Diyos. Siya ay awitan, ang batong tubuyan, ating ngang handugan, masayang awitan. Tayo na tumapit sa Kanyang presensya na may pasasalamat. Siya ay purihin ng awitin, may tuwa at gano'n. Awitin po natin. Ako ay lalapit sa iyong harapan, puso ko'y luluhod sa iyong kabanalan, at kahit hindi man ako karapat-dapat, ngunit sa biyaya dugong nilaan, O Jesus. Minsan pa natin ulitin. Ako ay lalapit sa iyong harapan, puso ko'y luluhod sa iyong kabanalan, at kahit hindi man ako karapat-dapat, ngunit sa biyaya dumong nilaan, O Jesus, ako'y lalapit, mag-alay ng pagpupuri sa'yo. Ako'y aawit, itataas ang aking tinig sa'yo, at ako'y mananahan sa piling mo. Salamat, Panginoon, sapagkat kami binibigyan mo ng pagkakataon na lumapit sa iyo, Panginoon, sa umagang ito. Kaya dalangin, Panginoon, salamat sa iyong presensya sa bawat tao. Ako ay lalapit sa iyong harapan, puso ko'y luluhod sa iyong kabanalan, at kahit hindi man ako karapat-dapat, ngunit sa biyaya dumong nilaan, O Jesus, ako'y lalapit, mag-alay ng pagpupuri sa'yo. Ako'y aawit, itataas ang aking tinig sa'yo. Ako'y lalapit, mag-alay ng pagpupuri sa'yo. Ako'y aawit, itataas ang aking tinig sa'yo. At ako'y mananahan sa piling mo.
Panginoon God. Patuloy natin pagitan ang ating Panginoon na wagas na pagpupuri ay ating ibigay sa umagang ito sa ating Panginoon at ito ay ating luwalhatiin at ating pasalamatan. Amen? Amen! Kaya atin po itaas ang ating mga kamay sa Panginoon sa umagang ito. Amen! Itaas ang mga kamay at ito ay ikaw ay kay Jesus na ating Diyos. Haring tunay, sumayaw, uminda sa awiting may galang. Problema'y kalimutan, basta't siya'y may kasagutan. Ay umawi sa tubuhin, makalain. Ang Diyos ay papurihan, papurihan, banal niyang pangalan. Sabay taas mga kamay. Itaas mga kamay at ito ay ikaw ay kay Jesus na ating Diyos. Haring tunay, sumayaw, uminda sa awiting may galang. Problema'y kalimutan, basta't siya'y may kasagutan. Tayong lahat ay umawi sa tugtugin, makalalis. Ang Diyos ay papurihan, banal niyang pangalan. Ay umawi sa tugtugin, makalalis. Ang Diyos ay papurihan, banal niyang pangalan. Ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay tapat. Ang tapat. Ang Diyos ay 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 tapat. Siya ang Diyos ay tapat. Hindi nagbabago, hindi nagbabago. Mundo man ay lumipas, salita niya ay wagas. Siya hindi nagbabago, siya hindi nagbabago. Mundo man ay lumipas, salita niya ay wagas. Ay umawi sa tugtugin, makalain. Ang Diyos ay papurihan, banal niyang pangalan. Papurihan, banal niyang pangalan. Papurihan,
banal niyang Pagpuri pagsamba, tayo sa iyo lamang, Panginoon. at puri pa samba, tanging sa'yo lamang, Diyos na makapangyarihan, mapakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man, pagkat di ka nagbabago, magpakailanman. Ikaw lamang, Panginoon, ika'y aking sasambahin, ang ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo siyang mahalaga sa'kin, sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan magpakailanman. O pagpupuri pagsamba, tanging sa'yo lamang. Pagpupuri pagsamba, tanging sa'yo lamang, Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man, pagkat di ka nagbabago, magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo siyang mahalaga sa'kin, sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ang ngalan mo'y sasambitin, kapag-ibig mo siya, mahalaga sa'kin, sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan magpakailanman, pasasalamatan magpakailanman, pasasalamatan magpakailanman. Hallelujah! Palakpakan po natin ang Panginoon sapagkat siya ay napakabuti at tapat sa ating buhay. Kaya patuloy po natin siyang handugan ng mga awitin na nararapat sa Kanya bilang ating pagsamba. Kaya sabay-sabay po tayong umawit muli. Diyos, kay buting mo, mula pa noon hanggang ngayon, at sa habang panahon, sa bawat salay katapatan mo ay naroon, aming Diyos. Wala nang ibang Panginoon. Aming Diyos, ay buti mo, mula pa noon hanggang ngayon, at sa habang panahon, sa bawat salilay katapatan mo ay naroon, aming
habang panahon, sa bawat salay katapatan mo ay naroon aming Diyos. Wala namang ibang Panginoon. Ang pag-ibig mo ay tunay at walang kabantay. Kapangyarihan mo walang katulad. Pupurihin ka ng lahat ng may buhay. Aming Diyos, ay butis mo, ay buti mo, mula pa noon hanggang ngayon, at sa habang panahon, sa bawat salila'y katapatan mo ay naroon aming Diyos. Wala namang ibang Panginoon. Ano nga ito, Diyos sa bayan mo? Sang kabutihan mo ay mapagkailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y mapagkailanman. Diyos, ang kabutihan mo ay mapagkailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y mapagkailanman. Ang kabutihan mo'y mapagkailanman. Aming Diyos, ay buti mo, mula pa noon hanggang ngayon, at sa habang panahon, sa bawat salila'y katapatan mo ay naroon aming Diyos. Wala namang ibang Panginoon. Wala namang ibang Panginoon. Wala namang ibang Panginoon. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito. Salamat sa iyong kabutihan, Panginoon, sa iyong katapatan, Panginoon. Kaya narapat, Panginoon, ang aming pagsambat, pupuri sa iyo sa umagang ito. Kaya binabalik po namin sa iyo ang pinakatakilang papurit na sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen.
at sa kanyang babala, of course. Ang salita ng Panginoon, hindi lang puro pangako. Ito rin po ay mga utos at babala. Yan. Balance. Balance ng Panginoon. Para sa gayon, makalagat tayo ng mapayapa. At alam natin yung mga bagay na ating iiwasan at hindi gagawin. No? So, lipat ko lang po sa channel message, sermon. Ayan. Ayan. Ayan na po ba? Ayan, okay. So, last Sunday, ano yung message natin? Christ, the perfect, permanent, and eternal High Priest, King of Peace. Saan ang galing po yung one of the metaphors or nature ng Panginoon? Priest and King? Sa name ni Melchizedek. Yeah, sa name ni Melchizedek. Because Melchizedek was a high priest of the most, God of the Most High. Yeah. And he was a king of Salem, which means peace. Salem means peace. Yeah. So, and then, nakita natin that we must apply this trust Christ as your only mediator, not rituals, not religion. Treasure Christ's eternal intercession. Pray with confidence. Di na po tayo kailangan lumapit sa isang human or canonized saint sa Vatican, something like that, or sa modern Jesus para lumapit sa Diyos. Because Jesus Christ is our Lord and Savior. He is also our mediator. Wala na pong iba. And we can directly come to Him. So, and then testify His perfect priesthood, share His grace or this grace with others. Kaya pansinin nyo, no? Hindi na nanatili sa atin ang grasya at kaligtasan ng Panginoon. No? Dapat ito ay ibahagi sa iba. Otherwise, tayo ang pinakamalungkot na papasok sa langit. Walang kasama. No? Ni man lang naging part tayo ng buhay na ito. Buhay ni ganito, ni ganyan. Ha? So, yan daw po ang pinakamalungkot na bahagi pagdating sa langit. So, this time, still, Christ, another name for Him, superior for a new covenant and a better hope. Si Kristo po, ang pinakamataas na saserdote. Hindi ko ginamit yung priest, no? Baka maiba yung inyong, kasi may priest sa atin, no? Pero sa Tagalog po niya, saserdote po. No? Para sa bagong tipan at mas mabuting pag-asa. Better hope. Better hope. Yeah. So may isang totoong kwento sa isang church. Meron na ba dyan? Ministries, no? Or most especially the worship service. But may kulang sa kanya. May something, yun, mararanasan natin to pagka kasi hindi makukuha ang Panginoon sa, busy in the kingdom, but not busy in the king. So, eto malamang ang nangyari sa kanya. May distansya siya sa Diyos. Doon, napaka-busy niya sa gawain, di ba? Napaka-active. No? Kaya sabi dito, may takot sa sala, fear of sins, may pangamba, o pagdudulang-alang na tumatama siya. So, hindi siya sure. No? Hindi siya sure. Probably, kaya kailangan talaga nating lubos na makilala ang Panginoon. No? That's why it is very important or essential to know the deepest things of God through words. No?
Not only reading, but also studying. And also, be mentored. No? Be teachable. And you will become a disciple of Christ. That's God's design to us. Kaya sabi niya, go and make converts. Believers? No, di ba? Disciples. Ano yung disciples? Matetes. Matetes tayo eh. Matetes. Sa Greek po yun, sa Greek. Learners. No? Learners, students. Nino? Ni Christ. Sino dito estudyante na may parang paboritong teacher, tapos gusto niya gayahin, pati yung mga mannerism, gestures, ha? Kasi ang galing niya. Sabi niya, gusto ko maging si sir o si ma'am. So parang ganun din po tayo. Mas higit pa dapat na maging katulad ng ating Panginoon Jesucristo. Our superior high priest, our teacher, master, and Lord and Savior. Kaya sabi dito, isang araw narinig niya ang ebanghelyo tungkol kay Jesus bilang pinakahihigit na saserdote. So he was religious so much. But it's not enough. Di ba? Kaya nga we're not saved through religion o by religion, but by relationship with Christ. Kaya marinig niya ito, no? Iyon ang nagpabago sa kanyang pananaw. Ano, napakahalaga po ng pananaw. View or views. Minsan ang view natin ganito. Minsan sa aming sa discipleship, no? Si Sis Malu, si Rhea, si Bro Bitoy, no? Minsan nagtatanungan, no? Minsan natatama. May tama or natatama sila sa mga view nila, no? Kaya napakalaga po talaga ng discipleship. Kaya kumusta po? Yung discipleship ng mga disciples, pakialagaan, and then marami po tayong dapat i-disciple. Kaya nga, prayer natin, all brethren in FFC, no, will become a true disciples of Christ. No? Undergoing discipleship. Kaya sa ating Sunday school, no, may times tayo ng discipleship, training and seminar. No? And now we are studying the basic doctrines up to hanggang sa papalalim na palalim. Kaya ito po, di na bilang tradisyonal na Kristiyano, kundi bilang anak na may direktang ugnayan sa Diyos. May karapatang lumapit at umasa sa Kanya. Kaya yung unang awitin natin, tayo, ako ay lalapit. So kung alam natin, si Jesus pala ay direkta na. No? Direkta na tayo dahil kay Jesus na makalalapit sa Diyos, Ama. Kaya nga makatatawag na tayong Abba Father. Okay? And then, di ba nga, may ano to no? Pag tumatawag tayo sa telepono, yung ano yan, yung mga hotline, dami mong dadaanan. Press 1, if you want to, press 2, hanggang press 9. Tapos bandang huli, mamamatay pa yung yung linya. Sayang. May times ako ganyan nangyari, no? Na andun na ang daing dinaanan, tapos biglang nawalan ako ng load. Diba? Pero pagdating sa Panginoon, wala nang press 1, press 2, and so on and so forth. Just, sabi nga, a prayer ang labit natin sa Panginoon. Kaya kumusta po ang inyong mga prayer life? Baka tuwing Sunday lang po tayo nananalangin sa Panginoon at sumasabay pa pagka may nananalangin. No. Actually, alam niyo po ba, prayer is a dependency on God. Kapag lagi po tayong nanalangin, pinapakita natin sa Panginoon, hindi sa tao, na tayo ay dependent sa Kanya. Okay? Okay? Kaya nga, di ba, sino dito? Siguro wala man ditong putok sa buho, no? Okay? May mga magulang tayo
Lalo na kung di pa tayo, capable o independent in our own selves na tumayo sa sariling paa. Diba? We are dependent on our parents. Especially kung ang father natin ang siyang sisikap, nagtatrabaho. Okay? So, lagi natin siyang tinatawag, Pa, pingin naman dyan. Baho naman dyan. Di ba? So, ganun din ang ating Panginoon, lalo na ang ating Panginoon. So, we must continue depending on God. Okay? Depend on God, not on ourselves. Kaya nga, katulad ng kwento sa matalatang ating pag-aaralan po, no? Tinitingnan ng may akda, the author of the book of Hebrews, kung bakit ang lumang sistema, the Old Covenant, Old Testament, the Mosaic Law, ayan po yun ha, ay hindi sapat, not enough, at bakit kailangan natin ng isang bagong saserdote. Isang saserdoteng nakahihigit pa o sa lahat, at isang bagong pag-asa na higit pa. That's what we call better hope. No? And a new covenant. So like that story in that verses 11 to 19, the author looks at why the old system is not enough and why we need a new priest. A superior priest, a better hope. Kaya my proposition is this. Because Jesus is our high priest in heaven, no? In the order of Melchizedek, take note of this, ha? Kaya napaka theological nang biglang sumulpot si Melchizedek sa Old Testament, sa chapter 14 ng Genesis 14. Kasi, pinapakita dito na hindi magmumula sa lineage ni Aaron. Di ba? Aaron was the first high priest. And then, because Aaron belongs to the Levites, tribe of Levi. So, the tribe of Levi, appointed by God to administer the things of the temple, or tabernacle first, and then became the temple. So, yung kanyang lahi, Levita, pinagkatiwala ng Panginoon. At yung mga priest doon, by the way, no, may mga genealogy, no, may mga pinagmulan, may beginning at may end. Kapag sila'y natapos na, papalitan sila ng panibagong high priest o priest. But Melchizedek, anong sinabi before? Anong kanyang background? Personal background? He has no beginning nor end. Walang pinagmulaan, walang tapusan. Sabi nga, Melchizedek was the foreshadow of Christ. Okay? Kaya talaga naman, ang galing talaga ng Panginoon, ano? Para patunayan niya sa mga Israelita, sa mga Hudyo, na si Kristo, ang propesiya ng Diyos na magliligtas ng sangkatauhan mula sa kamatayang espiritual. So, tanong, bakit sinabi ng may akda ng Hebreo na kulang at hindi perpekto ang Levitical na saserdote? Yan. Bakit kaya? So, ito yung mga sasagutin natin sa ating pag-aaral ngayong umaga. At ano ang ibig sabihin ng Order of Melchizedek? Yan ba ay parang restaurant? May menu? Naka-order ka? Give me, one, isang order ng lechon na manok. Gano'n, no? At paano ito tumutukoy sa katauhan ni Kristo? In connection nito kay Christ. Take note, Genesis to the New Covenant. Old Covenant to the New Covenant or New Testament. And then, paano natin mararanasan at isa sa buhay ang mas mabuting pag-asa ni Kristo sa ating pang-araw-araw na buhay bilang mga Kristiyano ngayon. Take note ulit. What is a Christian? Who is a Christian? A disciple of Christ. Not only a believer. Not a believer, but a disciple of Christ. Okay?
So if you are not teachable, you are not have a view of being a disciple or to be taught by a discipler, don't say that you are a Christian. Even write or put in your resume or what you call this? Ang tawag sa ganyan? Biodata. Panahon namin, biodata eh. So, paano natin maranasan isa sa buhay ang mas mabuting pag-asa ni Kristo sa ating pang-araw-araw na buhay bilang mga Kristiyano ngayon? Kaya, verse 11 to 14. Yan. Meron po kayong Bible? Yan. Okay. Sige po, tayo po kayo para, ano lang naman, exercise din at the same time. Mabago lang, mabago. Basahin niyo po. Oh. Ang inyong mga Bible, yung mga walang Bible, ito po ang nasa screen. So, kung may Bible kayo, ready? Go. So, priest. Okay, thank you. Please be seated. Parang maraming walang Bible kahit sa Bible app pa. Anyway, so sabi nga daw the best strategy of Satan is the ignorance of the Bible. So, just reminding each and every one of us only, no? First, I saw in this passage the insufficiency of the old priesthood. Kakulangan ng lumang pagkasaserdote. No? So, insufficient siya. Kaya that's why biglang may Melchizedek, no, to foreshadow the true high priest, Jesus Christ, no? Eternal high priest. Kaya, first, the question of perfection. Yung mga priest, high priest, were imperfect. Hindi sila pwedeng sila na ang pagbabasihan para ang mga tao ay makalapit sa Diyos, no? At maligtas. Sila lamang po ay instrumento ng Diyos. At in this context, we all know that these people, no, these religious people, leaders, were hypocrites. Kaya nga isa yan sa dahilan, bakit bumaba ang Panginoong Hesus para itama ang mali, no? Wag pumanig sa mali upang hindi siya ma-destroy yung Old Covenant, kundi maituro ng tama, maitama. Kaya sabi ng Panginoong Hesus, I did not come, no, to abolish the law, but to fulfill it. Because the law or the Old Covenant was the shadow, no, salamin o mirror, anino ng bagong tipan ni Kristo. So, the writer argues, if perfection, teleiosis, could have been attained through the Levitical priesthood, why was there a need for another priest? Kasi nga, insufficient. There's a big question of perfection. No? Hanggang ngayon, itong mga, may high priest pa rin po sila, yung mga Hudyo, Jewish people, meron pa rin silang high priest and priest. O Pharisee. Until now, they're waiting for their Messiah. So, one of the group of people that the Lord Jesus Christ, no, will be rebuked
are them. So, ano yung teleosis? Teleosis suggests completion or bringing to its goal, not sinless perfection. So, yung ginamit ng Panginoon dito, ang salita ng Panginoon. So this shows that the Levitical system was inherently limited. No? It could not bring people to the end of what God intended, the true perfection of full reconciliation. Kasi nga nahiwala yung tao sa Diyos dahil sa kasalanan. Kaya tayo na nga mamatay eh. Pero praise be to God, mamamatay lang tayo physically, but not spiritually. Tama? Tama. Oh, yan ha. Baka, napaka-basic niyan ha. Baka hindi pa maanawaan ha. Kaya ilang beses mamamatay ang mananampalataya? 2, 1. Isa lang. Ang hindi mananampalataya, 2. Okay? Kamatayang physical at kamatayang spiritual. Panghawakan niyo po yan. Basic yet essential. Profound. Malalim. Sa biblical principle, makita po na nito, human religious systems, even good ones, are insufficient to bring us fully to God's ideal. So, let's examine our own religious structures. Ito pang ginagawa natin for the sake of rituals or habits, no? Works. Okay? But sa Hebrews 10:24-25, yung habit doon, ang sundin natin. Yung sundin natin na habit. Not forgetting. Not forgetting. Ano doon? Let us not forget or ignore the habit of meeting together as some are doing. Instead, let us encourage one another. Diba? Let us encourage one another. Kaya praise be to God. The encouragement of Christ continue to dwell in us. That's why there are our brethren previously, no? And then coming back to the Lord. Be sure that you come back to the Lord, not to the fellowship. To the Lord first before the fellowship of the brethren. Okay? So, are they relying on tradition or on a deeper, more complete relationship in God through Christ? And that's a reflection. And then, secondly, after the question of perfection, change of priesthood necessitates change of law. Okay? So, the Lord wants to change the system of priesthood because the old covenant system of priesthood is limited. Diba? There's a genealogy, and then, pag namatay, papalitan. So, there's an end. Beginning and end. So, more on physical aspect, not spiritual. Kaya, for when there is a change of the priesthood, there must also be change of the law. Okay? Change of the law. The Levitical priesthood and the law of Moses were closely tied. The system was designed around the priesthood. But with a new priest, which is Christ, a new foundational structure is required. That's why there is a new covenant, which is Christ. A New Testament. No? Because of Christ. Kaya parang bansa natin yan, pag nagbago ng sistema, di ba ngayon, nasa panukalang batas na, no, na babaguhin yung system of government natin. Di ba? From, ano ba tayo ngayon? Anong system ng government natin ngayon, tapos papalitan patungo sa federal system. Magkakaroon ng prime minister, mga assemblyman. Yung panahon ni Marcos, no? Panahon ni Marcos, tawag ito, senior. Marcos Senior. Federal system po tayo noon eh. Mag-alam ko, no? Alam niyo po ba, elementary kami, pinakakabisado ang mga Prime Minister and sa ngayon, Secretary tawag, no? Nung panahon namin, Minister. Galing, no? Minister yung term na ginamit sa mga pinuno ng mga ahensya ng gobyerno.
So, kasama yun si Enrile, no? Panahon ni Marcos, Minister of Defense. Ano ba ba? Cesar Birata, siya yung Prime Minister during that time. Si Marcos ang President. So, ganon. Okay? Panahon namin, talagang, bagamat di namin, bata pa kami, no? Maayos naman ang sistema. Anyway, theologically, the coming of Christ is not a mere reform of religion, but a transformation of its very foundation. Kakita niyo po, not religion, but transformation. That's the thing that we must be founded. No? So that believers must recognize the Christianity under Christ. Malaman niya, no, na ang pagiging Kristiyano o Kristyanismo ay nasa ilalim ni Kristo. And it's not by mere religion or whatever rules. No? It's a different covenant. This should challenge us to reframe how we live in daily devotion, ethics, ayan, nakalulungkot, no? Even co-workers, no, of us didn't know the ministerial, pastoral ethics, okay? And service. Sabi nga, marami pang, ano yun? Bukirin na pag-aharbisan. Bakit magsisiksikan kayo dyan? No? Sabi ni GD. Ang dami, ilang barangay. Hindi ko lang na nag-aaral ako ng Kairos ngayon. 1,000 pa. 2,000, I think, more than 2,000, or more, 1,000, more than 1,000 pa na wala pang Christian church, no? Christian churches sa mga barangay na yon. Okay? Kaya let's pray for that. Dadalhin tayo ng Panginoon doon. Okay? Sa mga barangay na yon. So, huwag na tayo, pag mayroong ditong church, huwag na tayo dyan. Kaya nga, di ba, lately ko lang nalaman, meron palang gawain sila Pastor Arnel doon sa taas. Tapos, nag-uusap kami, Pastor, andito yung mga member namin. O, kaya sabi ko kila Sis Winnie, hanggang dito lang tayo, sa may, ano yun, Tipwell. Ano yun? Poso. Kasi after dyan, mga members na niya. Like, sabi ko nga that's an issue of ethics. The Lord gave us boundaries. Tandaan po natin. The Lord gave us boundaries. So hanggang diyan ka lang. Kung may matatapangan ka, masasagasaan ka. No? It's not good to be there, no? To be there. Ginagawa nga ng iba, makikipag, for courtesy, for respect, kakausapin yung mga naroon. At kung talagang doon sila dinadala ng Panginoon, so be it. We allow naman. And I do believe, ganun din ang view ng ibang mga pastor. Ang sasabihin na, dito kami dinadala ng Panginoon, so be it. But do not, get our members, Do not use our members. But, it's sadly, so sad, ewan ko ba, actually, hindi lang po yung ang recent natin issue, previously, ginawa din sa atin yan. At ngayon, gagawin na naman. So, continue to pray to the Lord. The Lord is our, banner. Our, dependency. So, illegitimate lineage, another insufficiency of the old priesthood. So, the author points out that Jesus is not from the tribe of Levi, the traditional priestly tribe, but from Judah. You know the story of this? Why Judah? Bakit si Judah? Kasi si Judah po ang parang nagligtas kay Joseph sa panahon na siya ay papatayin ng kanyang mga kapatid. Sa Genesis chapter 37, sabi ng kanilang panganay, tutusin, bakit hindi si Reuben o Reubenites? Kasi yung panganay, yung mahina yung leader nila sa magkakapatid. No? Imbis na siyang pumigil sa kanyang kapatid, hindi pwede yan. Huwag niyo papatay yan.
Bagamat nagseselo sila sa pagmamahal ng kanilang ama kay Jose. Pero sabi niya, ihulog na lang na natin sa malalim na bangin, na hukay, pit. At bahala na siya. Mamamatay siya, kainin siya, totoo siya, kung walang dugong dumaloy o lumapat sa ating mga kamay. So, ubalis siya para isasalba rin naman niya pagbalik. Pagbalik niya, wala na. Kasi ang ginawa, may sumagot ng ganito. Pangalan ay Huda. Sabi niya, ibenta na lang natin sa mga Edomites. No? Ano bang mawawala sa atin? Ano bang mawawala sa atin? Gusto ba natin magkaroon ng dugo sa ating mga kamay? No? So, gano'n nga nangyari. Kaya, in that way, naligtas si Joseph. And Joseph, one of the lineage of Jesus Christ, hanggang sa siya ay sumulpot. Basahin niyo sa Matthew chapter 1, yung lineage doon. 314 generations. Okay? So, kaya, Judah. And Judah, the bayan of, sabi yan? Ang bayan ng Huda ay may susulpot na tagapagligtas. Connected pa rin, diba? Yung Messiah. So this emphasizes that his priesthood is not based on ancestry, but on divine appointment. When you say divine appointment, God's appointment. No? Kaya nga, the Levitical priests descend from Aaron. No? Kaya, if Jesus Christ came from the lineage of Aaron, no? Aaronic, that's ironic. No? Nakakatawa. But Jesus comes from Judah, showing a different order. Nakanya po? Tayo yung plano ng Panginoon. Minsan sa plano na kaya ito ng Panginoon, but without deepening our study, our thoughts, recalling, acknowledging the messages, the words of God, mababago talaga sa una nating pananaw. Kaya nga, God's calling and qualification for spiritual service transcends human lineage and tradition. Okay? So, thus, don't limit God to your families or traditions' definition of worthy. God can use people from any background. So we must welcome and support diverse people in ministry, not just those from the right tribe. So parang kinukulong natin yung ating grupo. LJFFC lang tayo, dito lang tayo, sama-sama lang tayo. Hindi na tayo lalabas, hindi na tayo mag-evangelism day. No, fellowship lang tayo. Huwag na tayo mag-share ng gospel. Ganun yun, tinuturo dito. Ganun ba ang gusto ng Panginoon? Palitan nyo na, parang pinapalitan nyo ang mandate ng Panginoon sa Great Commission. Imbis na go, aalisin na yung go. Make disciples na lang. Okay? So, secondly, and this is clear, still, if another priest arises according to the likeness of Melchizedek, who has become a priest, not on the basis of a law, of physical requirement, but according to the power of an indestructible life. Hindi masisirang buhay. For it is attested of him, you are a priest forever, according to the order of Melchizedek. For on the one hand, there is the nullification of a former commandment, which is the Old Covenant, because of its weakness and uselessness. So secondly, main point, the superiority of Melchizedek's order. Last Sunday, di ba, basa nyo, narinig nyo, na si Abraham ay nag-offer ng kanyang tithes from the spoils. Kanino? Kay Melchizedek. No? Acknowledging the higher authority of him. Mas mataas sa kanya. So, mas superior sa kanya. Okay? So, first, the power of an indestructible life. So we can see here that
just speak of Jesus' priesthood, not on the basis of regulation. And then, the praise indestructible life underscores the eternality and permanence of Christ, life and priesthood. Kaya pagdating sa langit, no, at even nowadays, no, si Jesus Christ, our great high priest, mediating for us, interceding for us, and we can directly come to His Father, to our Father. He taught us, di ba? This is how you pray. Our Father, who art in heaven. So, theologically, Christ's priesthood is sustained by His eternal life, not by human eligibility or lineage. Kaya praise be to God. Christ resurrected from the dead. No? To conquer the death, the sin and death. Yeah. So, since Jesus Christ is our high priest that cannot be ended, so we can rely on His intercession always. In every crisis or temptation or temptations or fears, we do not serve a seasonal Savior. Naglilingkod po tayo, no, sa Diyos na buhay, bagamat di natin siya nakikita, sapagkat siya ay Espiritu. Kaya, pansinin niyo na lang, sa isang taong binabago ng Panginoon, no, na dati, ang buhay niya ay sa mundo o makamundo, ngayon, iba na. Ha? Isa pa, in terms of gender, dati, siya ay bading, ngayon, badong na. Ha? Nakakita kayo sa FB na dating, di ba? Naging, vice versa rin. Meron din ganon. Dating, apo ni Don Tiburcio, alam niyo apo ni Don Tiburcio? Naging tunay na babae. That's the great thing, no? The greatest thing for our Savior. He's the only one can change our hearts and lives. No one can say, you change your heart, you change. Only God knows our hearts and minds. Secondly, God's oath appointment. No? The superiority of Melchizedek's order was God's oath appointment. Take note, oath, di ba? Swear to God. Tayo mga tao, di ba, ganun? Para pag lalong maniwala, not only promising, but also give an oath to seal that you are saying the truth. Then, lalo pag mangungutang, di ba? Then afterwards, hinahanap-hanap na, no? Minsan nahihiya pa yung nagpautang para singilin siya. Minsan hindi na makita. Minsan. So, ang Panginoon, minsan sumabay sa ng tao para for the sake na pakita na totoo siya. So, you are priests forever in the order of Melchizedek as the basis for Christ's priesthood. Yeah, the use of divine oath here establishes that just His role, but eternal guarantee of His priesthood. Kaya that's why God is not a breaker of promise. Promise breaker. Yung kinakanta natin, way maker. But promised keeper. Promised keeper. So theologically, the priesthood of Christ is not temporary or conditional. It is divinely sworn and secured by God Himself. Kaya saan tayo? Kanino tayo magtitiwala? Okay? Sa tao o sa Diyos na promised keeper? Okay? Kasi nakaranas ka, okay, ang ganda ng inyong usapan, no? Ang ganda ng inyong kwentuhan, then bandaw ang huli. You will be shocked. What happened? Huh? And then, you have sense of betrayal, no? Sakit yon sa ating kapatid, mga kapatid. Huwag mangyayari yon. That's lack of, knowledge about the truth, about God's words.
So thus, our faith rests not on human effort or merit. Kahit pa siya, talaga namang mapagbigay, ay talaga naman. But, rely on God's unbreakable oath. Take note, no? What's happening in us? Di ba? It's not only one. It's our partners in the ministry or ministries. Nadadagdagan. Di ba? We are going to the 6th year, but at least we have 3 partners in the ministries. Okay? And recently lang, ayan, meron na tayong Wi-Fi. And then, sumunod, CCTV. Kasi para saan pa yung Wi-Fi? Magbabayad tayo, medyo ganitong presyo. Oh, di ba? Kaya God's working in us. And He will continue to work, no? Until the day of our salvation. So, last, abrogation of the former command. Ano po yung abrogation? So, the former regulation, the Mosaic law, is set aside because it was weak and useless. So, a better hope is introduced. In other words, the old covenant cannot bring full reconciliation. So, only Christ's priesthood can. Kaya nga, nung panahon ng mga gamot, no, hindi na, absolute na. Kaya nga, di ba, pag bibili ka ng ganito, wala nang mabibili. Kasi absolute na. Obsolete pala, sorry. Obsolete na. Obsolete na. No? May bago ng gamot. Okay? Penicillin. May nabibili bang penicillin? Wala na, no? Oh, kasi obsolete na. So, theologically, God does not just improve on the old covenant, establishes a better covenant through Christ. Huh? Because He was the superior priest. So, we are under not the old system's burden. So, Christ's work does not merely patch our failures. He inaugurates a new way of relating to God. So, we should live in the freedom and grace, but do not take advantage of it, the new covenant, not in the guilt or limitations of the old. Ibig sabihin lang po, we cannot save by good works, rituals, no, and so on, that didn't align, no, in the grace of God. Kaya nga, it is by grace we have been saved through faith. It is a gift of God so that no one could boast. Last, for the law made nothing perfect. On the other hand, sa kabilang banda, there is the introduction of better hope through which we come near to God. Better hope. Kaya tayo nakakalapit sa Panginoon. Kaya pag aawit tayo, ako ay lalapit talagang salamat Panginoon at kami po, ako po ay nakalalapit sa inyo direkta because of Christ deeds, no? Thirdly, main point, the better hope by which we draw near. What's this? First, let us look the boldness to approach. When you say boldness, full of confidence, no? Walang agam-agam. Hindi nagdududa. Yan, katulad ng kwento ng una natin, no? Yung introduction. Nang makilala niya, maunawa na niya, ang view niya, tungkol kay Kristo, na siyang high priest, the order of Melchizedek, na bago. So, naging tunay na siyang Kristiyano. So, because of Christ's superior priesthood, we have a better hope. So, that's why we can draw near to God. Kaya sabi ng Panginoon sa Biblia niya, sa salita niya, draw near to Him, and He will draw near to you. Okay? So, this is not mere wishful thinking. It is a confident approach. Kaya whatever circumstances that we have, no, come to God. Draw near to God. Through Christ. If you have a true relationship with Christ, just ask, seek, and knock. Sabi nga sa Matthew chapter 7 ba yun? O 6. Okay? Ask, seek, and knock.
Theologically, true access to God is mediated through Christ, not through human intermediaries or works. Ang part lang ng human is to guide us, no? Assist us, help us to draw near to God and not to become an intermediary. Siya na yung mamamagitan sa iyo. Alam mo, alab siya, huwag ka maglay, ipapanalangin kita, no? Tapos, ikaw hindi naman nanalangin. Tayo po, pwede tayong lumapit, maghingi ng prayer. But do not forget the teaching of this, no? Pray ka muna sa Panginoon bago ka mag-ask ng help sa Kanya. Kasi makalalapit ka na eh. Ang walang agam-agam. So we should cultivate a prayer life marked by confidence. That's why ito ang naging dahilan po. Kaya nanghihina ka sa pananampalataya. The basic yet meaningful, profound, fruitful, beneficial, na anytime, anywhere, you can draw near to God in prayer. Kaya nga tinuruan tayo, this is how you pray. Anong una sinabi? Our Father. So, may tatay tayo sa langit. Okay? So, when we sin, struggle, or doubt, we can approach God not in fear, but sometimes, feeling of, ashamed, nahihiya. That's the tendency, natural tendency, of course. Actually, hindi naman sa sinabi kong maganda dahil dapat kakasala ka, hindi. Sabihin, mas mainam pa yan kaysa sa hindi ka lumapit sa Panginoon. Mas mainam pang, nagsisisi ka, feeling guilty, kaysa naman full of pride. Hindi. Sometimes God allows it so that we will become a humble person of God, or humble child of God. But in the assurance of Christ's mediation. So, assurance of secure covenant. Take note of this. So, itong verse 19 na ito mentions hope. The broader context point to assure us about Christ's oath, pangako, more than promised, based on priesthood, guarantees a stable, dependable covenant. Okay? So, theologically, we don't rest on fragile, babasagin, nasisira ng mga pangako, but on a divine guarantee. Naalala ko tuloy yung pusong basag ni Sis Malu. Siya yung offertory song noon. Sometimes, binabasag yung puso natin ng Panginoon para siya ang magbuo. Okay? Kasi full of pride tayo, ego. Okay? O selfish, not selfless. So, babasagin niya yan. And you know what? Pag binasag niya yan, hindi naman niya hayaan na basag ng basag lagi yan. Tayo ang pagpapatuloy ng basag yan kung ayaw natin ipabuo sa Panginoon. So, in times of doubt, suffering, or failure, believers can cling to the certainty of God's promise. No? And lastly, under point number 3, the implication for Christian living and witness. Take note of this. We have the mandate, that we must be witnesses, soul winners. So the better hope is not just for personal salvation, but implies a transformed identity and mission. Hindi lang po tayo binabago ng Panginoon para sa sarili natin. Tayo binabago ng Panginoon para tayo ay maging instrumento niya ng pagliligtas sa mga taong di pa nakakakilala sa Kanya. That's the mission, the Great Commission. So, Christian calling is progressive. No, hindi stagnant. Yung previous lessons natin. O message. So, live as priest ambassadors. Bakit naging priest tayo? Pari pala tayo, sacerdote. Yeah, in view of the Bible saying the priesthood of the believers. So in your workplaces, sa inyong mga trabaho, sa inyong pamilya,
sa mga paaralan, mga estudyante, guro, at komunidad. Komunidad na ating kinabibilangan. Draw people to Christ and not just your own, no? Yung ating sarili lamang. But because they are part of God's new covenant family or community. But praise be to God sa ating mga workers, sa ating mga ministers. Talagang you are so such a blessing to us, no, here in LGFC. So, the Levitical system, though divinely given, was insufficient for perfection. It lacked the power to fully reconcile humanity to God. No? Christ's priesthood in the order of Melchizedek is superior. Kaya mas mataas si Melchizedek kay Abraham. Para itong mga Hudyong ito, makita na hindi lang si Abraham ang kailang panaligan. Kasi sabi nila, ang ama daw ng kailang panampalataya ay si Abraham. Ha? So, sustained by indestructible life, di nasisirang buhay, established by God's oath, and inaugurating a new, better command. Because of this, we have a better hope, which means confident access to God, secure assurance of the covenant, and calling to live out, ipamuhay ang pagiging priest ng Diyos, no? Priestly mission in the world ng Diyos, no? So, let's apply this, brethren, friends, to believe more deeply. So, if you've treated your faith like a set of religious obligations, I challenge you to recenter on Christ as your high priest. He is not only Savior, He is the mediator who gives you access to God. And to pray boldly, no, maging matapang or hindi nahihiya. No? Use your prayer life to draw near, not with hesitation. Bakit nagkakaroon ng hesitation? Because of sins. No? Because of shortcomings, especially if you are called to be a minister, meaning you are serving to the Lord. Not only attending every Sundays, no, but, you know, being part of everyday ministries of the Lord. Sunday is the culminating day of the Lord to us. The most real, no, ministries that God entrusted to us is after the Sunday or after the Friday after ating prayer meeting. Okay? Don't be distant to the Lord. And lastly, to live missionally. No? Sabi nga, pag walang misyon, alam na ha, pag walang misyon, konsumisyon ng simbahan. So to live missionally as people who share in this better hope, live as Christ priest in your sphere, in your family, workplace, neighborhood. Reach out. No? Kaya nga yung pag-invite, alam ko, 68% pala yan. Ang effect niyan, diyan nagsisimula ang mga attendees ng church. Isa ako diyan, no? Na produkto, no? Na in-invite ako ng nanay ko hanggang sa yun na. Hindi pa ako mananampalataya talaga noon, ha? Invite hanggang sa dumating ang araw ng pagliligtas sa akin ng Panginoon by using our pastor then. So, as people who share this better hope, live as Christ priest in your sphere. Yan. Bring people to the one who gives eternal access and assurance. Don't bring people to the person, no? You cannot give an access directly to God. Only to Jesus. Tayo po ay mga ambassadors. Ano yung ambassadors? Representative. No? Representative. At tayo po ay binigyan ng atas ng Panginoon. No? That great commission. To be witnesses and to preach the gospel to all nations. Okay? So, may the Lord bless us. Meron pa ba? Continually. Meron pa pala. Final encouragement. Ito, Tagalog na po ito. Mga kapatid,
Hindi tayo tinipon dito para lamang makinig sa theology, doctrine, o whatsoever. Tayo ay tinawag upang mamuhay sa ilalim ng isang makapangyarihan at walang hanggang saserdote. Dahil kay Kristo, may pag-asa. Dahil kay Kristo, may pag-asa tayong mas malalim at mas matatag. Lumapit tayo sa Diyos ng buong tapang at mamuhay bilang kanyang mga pantas. Ano yung pantas? Wise. No? Full of wisdom from the words of God sa mundong ito at saserdote sa mundong ito. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, again and again. Continue to teach us, mold us according to your principles and to your words. Salamat ng marami, Panginoon. At dalahin ko, Diyos, ng bawat isa sa amin ay tunay ngang lumalapit sa inyo, nagtitiwala, umaasa, at buong-buo ang pagtitiwala at pagsunod nawa sa inyo. Tulungan mo kami, O Diyos, sa aming buhay pananampalataya na lumago, kahit man unti-unti, o minsan natitigil, pero hindi bumabalik sa lumang pagkatao, kundi nagkakaroon ng realization sa buhay para after that ay magpursige na maglingkod sa inyo. Salamat po, Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Dumako po tayo sa Hello. Ayan. Ngayon naman po ay dadako tayo sa ating pagkakaloob, cheerful heart giving. Sinasabi sa 2 Corinthians 8, verse 12, sapagkat kung bukal sa kalooban ang pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong nakayanan. Hindi niya hihinihintay na magbigay kayo ng hindi ninyo kaya. Ngunit sinasabi rin sa 2 Corinthians 9 na tandaan ninyo ito, ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti. At ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. So, yun nga, kung bukal sa ating kalooban ang pagbibigay, napaka-generous ng, kung tayo, yung mga tao generous, no, much more ang Panginoon na sobrang generous kung bukal sa kalooban yung ating ipagkakaloob. Pero isipin din natin, kapag maliit ang ating inihasik, syempre, maliit din yung, sabi nga, maliit din yung inyong maaani. Kung malaki ang inyong inihasik, ay malaki rin ang inyong maani. So, gawin natin ang pagkakaloob based sa mga salita ng Panginoon. Gawin po natin. Tayo pong latay tumayo, awitin natin ang doxology.
Tayo po'y manalangin. Siya nga po, Panginoon, na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ay aming sinasamba, pinapupurihan at pinapasalamatan sa pamamagitan ng pagbabalik ng aming mga ikapo. Tanggapin mo nawa ito, Panginoon, ang aming mga nakayanan at bukal sa loob na ibinabalik sa iyo, Panginoon. Magamit nawa ito sa ikalalaganap ng iyong salita dito sa lugar na amin nga pong kinabibilangan. Maraming salamat sa lahat ng iyong pagpapala na iginagawad sa bawat isa, Panginoon. At sa darating na isang linggong muli, Panginoon, pagkalooban mo po kami ng kalakasan, magandang kalusugan upang patuloy naming magampanan ang aming pong mga trabaho at ganun din, Panginoon, upang muli ay maibalik sa iyo ang nararapat na para sa iyo. Maraming salamat po sa pangalan po ni Jesus. Amen. Makakaupo na po tayo at natakot tayo sa announcement. Attendance ng worship service, November 16, ang adult ay 25, ang children ay 10. Yung Sunday school, parang nag-Sunday school naman kami. So, walang naitalang attendance. Ang prayer meeting, nung nakaraang Friday, November 21, ang adult ay 13, ang children ay 5. Sinasabi nga sa Hebrews 10, no, 10:25, let us not give up the habit of meeting together as some are doing. Instead, let us encourage one another all the more since you see the day of the Lord is coming nearer. So, magpalakasan po tayo sa pananalangin sa bawat isa, every prayer meeting. So, sa children's ministry naman, kahapon, Saturday, sa Fortune ay 11, sa Buntong Palay ay 8. Kung sabi nga, no, kung gusto nating ang mga anak natin ay hindi maging pasaway sa kinabukasan ng kanilang buhay, maging maging part ng ikatutulong ng gobyerno, no, hindi maging sakit ng ulo ng gobyerno, kailangan imulat natin sila sa salita ng Panginoon. Papaano? Sinasabi sa Proverbs 22:6, train up a child in a way he should go, so that when they grow old, he will not depart from it. So, kasi para hindi sumakit yung mga ulo natin, no, sa pagpapalaki sa ating mga anak, or pagdating ng kanilang paglaki, kailangan babad sila sa salita ng Panginoon. Yung Mother's Ministry kahapon, 7 kami. At ang Music Ministry ay 15, ang KTB ay 5. Dinasabi rin sa 1 Corinthians 15:58, therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding, because alam natin, no, that our work is not in vain. Hindi mawawala ng kabuluhan. Although nakakapagod, parang minsan nakaka-burnout, pero sa Panginoon, hindi iyon mawawalan ng kabuluhan sa Panginoon. Lagi niya itong mariremember. Sa darating na prayer meeting, last prayer meeting by this month of November, ang presider ay si Sis Mean, ang devotional ay si Pastor. Worship presider, last din, no? Last worship service ng November, si Brother Adan. Ang ushers and morning greeters natin ay sa next Sunday ay si Sis Ruby at si Sis May, mag-ina. Birthday, November 29, sa Sabado. Kantayin natin si Sis Alisa Marie Adan. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Yan, God bless, Eliza. Ang ating Cheerful Heart Giving last Sunday ay nung November 16, 6,140.
patuloy din na tinatawagan ang mga kalalakihan, bata or matanda, patuloy na mag-aral ng salita ng Panginoon every Saturday, 5:30, dito sa ating church. At ganun din, yung Ministry of Biscuit, tuloy-tuloy naman yung pangangailangan ng biscuit. So, tayong lahat ay ini-encourage na magbigay ng biscuit kasi tuloy-tuloy yung gawain. Ayan, nalalapit na uli yung ating family retreat na inaasahan at inaasam-asam, no? Wala pa rin daw nag-uulog, pero naman natin itong inaasam, no? It is our chance na makapag-relax at makapag-bonding na as a church and as a family. Maganda yung place, no? Makakapag-relax. Sunday school after the worship service. Tracts distribution ulit tayo nakarang Sunday at isa sa bunga rin ang mga nanay na nagbisita ay at na hindi kami mga nanay ay hindi rin naman kami nagsasawang umakyat doon sa bundok, although nakakapagod. Na nagbubunga naman, no? Ang Panginoon ang nagbibigay sa atin ng kalakasan para makaakyat, makalakad. Ang Panginoon din ang humihipo sa puso ng mga tao, mga anak niya. So, national and meron pa pala, no? Yun na nga, sabi. Pakihawakan muna ang inyong mga anak. Konting tiis lang. Ayan. So, after this service, yung mga members, active members, ay huwag munang lumabas, umuwi. Tayo po ay may saglit na gagawin, election ng lamig, no? Sarado yung ating mga bintana. Bakit? Meron bang ano sa atin? May banta ba? Ha? May aircon na ba? Wala pa naman na. Hinihintay natin yung aircon nila, Eros eh. Pero malamig, no? Anyway, magpapasko na. Nako, hindi pwede talaga. Malamig ang Pasko, no? Di bale, ano po tayo, no? Hindi lang na-announce dito. Ako na mag-a-announce. So, election po tayo ng deacon and deaconess. Saglit lang po ito. Meron ba ito? Ayun. Hindi nabanggit kasi. Yan. Candidates of deacon and deaconess. Yan. So, may ginawa na. Nakat na ba, be? Yung papel? So, later on, saglit lang po ito. And then, sa mga children, meron kayong Sunday school. Okay, pero kung magtuturo sa inyo ay baptize, mauna muna. Sino pwedeng magturo o maggabay sa mga bata? Ha? So, ano po ba? Ano po announcement natin? Nakalimutan natin, next Sunday na. Anniversary. So we will celebrate simple yet meaningful, fruitful, beneficial, malalim, profound. Next Sunday. Okay, wala po tayong guest speaker. Speaker lang, as usual. Ako. Alternate nangyayari, di ba? Alternate ang nangyayaring speaker. So, ayun yun, makakatipid tayo ng, ng amount
ng pang-love gift, so, bigay natin sa pagkain na lang. So, huwag kayong mag-alala sa pagkain. Kung may share kayo, wow, praise God. Kung wala, praise God pa rin. Importante yung presence natin. The momentous event of being in the church, no? LJFFC. Yun huwag nating kalimutan. Ka-6 na taon ng ating pagsasama, fellowship as a church of God through Christ. So, parang kailan lang, no? Parang kailan lang ang mga pangarap natin kay hirap abutin. Dahil hindi sa atin, kundi sa Panginoon, ay naabot. No? So, let's pray. By the way, sino merong prayer concern, sa magitan ng pagtayo, ay ma-recognize natin at mapag-pray ng congregation. Meron po ba? Wala po. Praise God. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo manalangin. Ano po? Yes, Lord. Heavenly Father, we thank you, Lord, that we have the Father in heaven. That we can directly come to Him through our Lord Jesus Christ. Salamat po. At to lift up to you our the world, especially those who are in war, at yung mga kakaroon ng sigalot sa mga boundaries. Dalangin namin ang wisdom and peacefulness, Lord, in between them, Lord. And Lord, also our country, Philippines, continue to guide and give wisdom to our President and also his cabinet members and all the leaders of our national and local governments. Tulungan mo po na ang bansa po ay makaahon na, no? Lalo na sa aspeto ng korupsyon at katiwalaan. Help us, O Lord. Nawa, itong nangyayaring ito ay pumukaw ng hindi lamang pagbabago ng puso o ng sistema ng gobyerno, kundi pagbabago ng spiritual na aspeto sa bawat mamamayang Pilipino na kung saan napaka-materialistic at wala nang tinitignan na Diyos sa kanilang buhay, especially those who are in the position of our government. Lord, alisin mo, Panginoon, kung meron pang mga tiwali, mga unrighteous people sa loob ng mga ahensya ng aming gobyerno nang nais lamang ay nakawin, kulimbatin, samantalahin ang kaban ng bayan, ang mga taxes ng mga tapat na nagbabayad ng mga tax. Lord, nawa ito na ang hudyat na kung saan ang aming gobyerno ay magiging katiwa-tiwala na, Panginoon, at magkaroon ng mga batas na susupil sa mga gagawa ng mga bagay na ito. Maaari magkaroon ng parusa na talagang magkakaroon ng pagkatakot ang gagawa ng mga bagay na katulad na ito. Kaya dalangin ko, Diyos, samahan mo ang aming mga pinuno ng aming bayan sa pangunguna ng aming Presidente, BBM. And Lord, we lift up to you, Lord, your church, LJFFC. We thank you, Lord, for another year that you have given. On Sunday, we'll celebrate your faithfulness and your goodness, O God. Salamat po dahil habang kami naririto, nagpapatuloy, ikaw ang nangunguna sa amin, pinapakita mo, O Diyos, ang iyong gawa, ang iyong mga paraan. At ninanais mo kami patuloy na makasama at magkaisa
tungo sa iyong landasin at layunin, Panginoon. Salamat po sa pribilehiyo na ang tunay na Diyos ang siyang nangunguna sa amin. Sa magitan ni Kristo Jesus na aming Panginoon tagapagligtas, ay kami ay patuloy na makikibahagi, makikiisa sa magitan ng iglesyang ito, upang sa ganon, kami ay maging instrumento ng iyong dakilang layunin ng pagliligtas. Bagamat may mga balakid, may mga struggles, hindi naman mawawala bilang isang iglesia yon. Salamat dahil natitest ang aming pananampalataya para lalo kaming manalig, magtiwala at dumepende sa inyong Panginoon. At dalayan ko, Diyos, no, sa nangyayaring ito, ikaw ang siyang pumagitna, ikaw ang siyang mag-ayos, ikaw ang siyang patuloy na magministeryo. Batid mo kung ano ang aking nilalaman ng aking puso at aming puso. At naniniwala ko, Diyos, nag-iisa kami, ang layunin namin ay kapayapaan, kayusan at pag-ibig ni Kristo, magtatagumpay ang nais mo. Kaya Lord, sa iyo kami umaasa. At iba pang mga ministeryo, no? Salamat po sa iyong mga lingkod, na ministers, na patuloy na nagsisikhay, na ikaw ay paglingkuran at luwalatiin. Dalangin ko, Diyos, na patuloy sumaka nila ang pagpapala mo, lalo na ang pagpapalang spiritual. At dalangin ko sa mga kapatid namin na sa ngayon ay hindi aktibo, bagamat nakikita, ay kumilos ka sa kailang mga puso't buhay na napakahalaga na paglingkuran ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Sabagat habang kami nabubuhay, habang kami may hininga, kami ay dapat na naglilingkod sa Diyos. Ano man ang aming kalagayan o sitwasyon, no bargaining, no compromising on whatsoever. We must continue to serve more to the Lord our God, Jesus Christ. Salamat po. At dalangin ko, Diyos, ang mga kapatid namin na may mga kahilingan. Ito man po ay patungkol sa pangangailangang pinansyal, material, iyo po nawang katagpuin. Kung mga nagtatrabaho, nagninegosyo, at lalako ng kailang mga serbisyo, iyo po nawang pagpalain patuloy upang may pagkuhanan ng pangangailangan, pananalapi sa araw-araw at pagtustos sa pangangailangan ng kailang pamilya. At higit sa lahat, makabahagi kami sa iyong gawain sa gitan ng LJFFC upang ito'y lumawig at maabot ang iyong pinaabot sa amin. Ingatan mo, ilayo kami sa anumang bigat na karamdaman at kapahamakan at gawa ng kaaway, O Diyos. Ilayo kami sa bigat na karamdaman, Panginoon, at patuloy nawa kaming gabayan at pagpalain. At tinataas ko, O Diyos, ang aming election mamaya, after this, dalayan ko ang patnubay ng Banal na Espiritu, ang siyang gumabay sa bawat isa na boboto sa mga nakatalang kandidato bilang mga diakono at diakonesa, deacon and deaconess. At dalayan ko, Diyos, maging encouragement ito sa iba na i-aspire din. Hindi not the position, but the privilege of serving the Lord and in a much higher level of serving or servant or being a servant. Thank you, Lord. We humbly before you, O God, and continue to give glory, honor, and worship you, O God. This we ask, in Jesus' name we pray. Let's receive the blessings of the Lord. Ang pag-ibig ng Diyos Ama,
ang pagligtas ni Jesucristo ang ating Panginoon at ang pakikipisan ng banal na Espiritu ay patuloy na sumatinawa ngayon at magpakailanman. Amen at Amen. Let us show our love for Jesus.